losing my fucking mind, man. Ay, nako. Maybe I should kwento ko na lahat dito about kay Mark Javier while we wait. So, sa mga di nakakaalam, si Mark Javier kasi, na-meet ko yan 2 years ago. Magti 3 years na sana. Magti 3 years na in November. Sa first punk gig namin ng mga Gen Z sa collective namin. It was nice kasi he's pretty goofy, ganyan, mabait. At least I thought it was. Mabait naman talaga siya, like maybe pag bagong kilala ka niya, o baka at that time mas matino lang talaga siya that time. So anyways, tapos pinsan niya rin pala si Gloco, so I was like, oh damn, kakaiba to. So syempre, kinaibigan ko. I was very patient with him. Over the years past, like, nakitaan ko naman na may mga unstable signs siya, ganyan, kasi schizophrenic siya, tapos grabe rin siya magka-anxiety. And as someone na sanay na sa ganyan, na-handle ko naman, nabibigyan ko siya ng mga tricks, ganyan, tips. Ba't ako nag-start sa simula? Dapat sa end. Pero anyways, it was all fine. Never naman ako nagka-problema. Like, grabe rin nga adventures namin, eh. Kasama ko rin siya sa mga ganap ko, ganyan. Tapos, he gave me a way para makanood ng Tonk Pills, which is like tribute band ng Slipknot. Ayun, yun yung mga adventure namin. Short hair pa siya nun. Kasi, kaya siya nagpahaba ng hair kasi inspire siya sa akin. Pero before pa man, long hair na rin talaga siya. Nagpagupit lang talaga siya nung nag-meet kami. Because of certain issues, napapuntahan tayo doon. Nakwento niya noon na magkakaanak raw dapat siya or some shit. It was never really clear. Tapos after then sa mga recent issues, parang nagda-doubt na rin ako kung ano ba talaga yung totoo. Kasi according to, shoutout kay Ate Alisa, sa boyfriend niya kasi kilala niya si Mark. Si Mark na nabanggit, nakakilala niya yung boyfriend ni Alisa. Ano raw, may ka-live-in nga daw talaga si Mark dati. Tapos, ewan ko, shit went down. Parang ayaw ng pamilya yata kay Mark. Batugan daw kasi. So si Mark, that time, tinry niya mag-ayos. Ayan, nag-apply siya sa mga kung saan-saan. Nagpagupit. All of that shit. So, parang, gets ko naman bakit parang magiging down. Super down siya doon. Pero after ng mga nangyari kasi sa amin, nada-doubt ko na rin na parang may self-destructive shit rin talaga siya and napaka one-sided niya magkwento. Nambabaliktad pa nga eh. Hindi ko alam anong kwento niya sa akin. Pero for sure may bias din yun. Kasi siya rin mismo, aminado siya, hindi niya rin daw maalala kung paano yung mga shit na nangyayari ganyan. Okay, so anyways, our first issue, nag-lead. This was last year, 2025. Ako medyo household name na ako sa alt scene, ganyan. I was dealing with a lot of things. Like, kung kilala nyo si Alice, diba? It was very heavy sa akin. Kasi naging close rin kami. Kahit pa paano. Tapos, during that time, naglayas ako. Not really. Wala akong balak mag-ayos. I was just so busy. Kasi itong nanay ko fucking decided it would be a good idea na i-blacklist ako sa village. It was a very dark time. Tapos to the point na yung kinakampihan pa ako ng mga tao dito, yung guard ganyan. Kasi, putya, bakit? Ba't ako igaganon, diba? So yeah, that shit happened. I'm getting emotional just thinking about that shit. Tapos tinapon yung mga gamit ko and shit. Ang dami ko sanang DIY stuff. I had so many dreams broken nung time na yan.
Pero I made a promise to Mark na since February kasi that time or January pa nga yata, may inabangan kaming gig. And I was ready to violate my rule kasi never talaga ako nagbabayad sa gig. Like, yun yung philosophy ko. Kasi, bro, I got so much aura. Ayoko na magbayad. Saka, broke rin ako eh. Duh. Kaya nga ako lifestyle ba? Like, basically, I'm being paid to show up, diba? Nakalakas aura ako ng time na yun. Pero iniwan niya ako sa ere, siya lang yung nakalibre. Pero nag-ready akong pera, don't get me wrong. First time ko binayolate ko. Tapos, before the gig started, kasi lagi kami maaga pumunta ng gig dati. Hindi pa nag-start yung gig, andun na kami sa venue. Hindi pa nagbubukas, ganyan. Sabi ko kay Mark, samahan niya ako kasi nearby lang yung bahay na nilayasan ko. Para lang di ako magwala kasi if you guys know, I'm a very violent person. Grabe yung tendencies ko, yung mga crash out ko over small stuff. I mean, not really small. Pero yeah, you get the gist of it. Sabi ko, sama mo naman ako para may moral support ako, ganyan. Wala akong magawang whatever. Hindi niya ako pinagbigyan, dami yung dahilan. Eh, nakabike naman kami parehas, tapos walking distance lang yung place. So, inayahan ko. Spoiler alert, inabot kami ng madaling araw. Dun lang siya pumayag kasi uwi na rin kami. Grabe ito yung naalala ko. Fucking fire in me, man. Anyways, saan ba tayo? So, yun. No, during gig, it was a pretty mid gig to be honest. I mean, I enjoyed it. Para lang sa kanya. Sabi ko, gusto ko kasi magsaya tayo ngayon. Ayoko mo naisipin lahat ng mga pinagdaanan ko that time. Hindi lang yun ha. Marami pa. Pero ayoko mo na i-bring up. Kasi about kay Mark to eh. So ayun. That's a disappointing gig kasi something happened. May na-ego trip kay Mark. May nag-ego trip doon na guy, production. Some guy named Edwin. Parang inutusan niya kasi si Mark kasi kilala siya. May reputation siya for being a goofy ass motherfucker. Sa tuwing gig, lagi siya gugulong-gulong. Rocker taob kung tawagin sa kanya. Nagtatumbling siya sa mosh pit. Yung roll, gano'n. So, ayun, sinabihan siya na gumanon. Si Mark naman, ginawa, tas di raw nagustuhan. Parang ang baduy daw ng ginawa niya, ganyan. Tapos bibigyan daw siya shirt. Sabi ni Mark, sige, gawin ko ulit kahit wag mo na ako bigyan ng shirt. Ngayon, sabi nung gago, nabastos daw siya, or some shit. Tapos ayun, parang na-issue siya yun. Kasi kilala na rin si Mark doon. It was such a non-issue to be honest. Pero ayun, dinamdam ni Mark, tapos ginawa niyang highlight yun ng buong gabi. Sobrang nainis ako sa kanya, sabi ko. Tol, ang daming nangyari sa akin. Ngayong gabi lang ako makakahinga, ngayon lang ako makaka-enjoy. Pagbigyan mo naman ako, kahit ngayong gabi lang, magsaya lang tayo ngayon. Wala, hindi niya ako pinagbigyan. Like, until now, the scars are still there. So, yun, sobrang inis ko sa kanya. Doon ko first time nagpakita ng paano ako mainis sa kanya. Like, saka uwi niya kasi, I mean, yeah, sure, may saltik siya. Yeah, I'm using the word saltik kasi tangina talaga. Saka may saltik rin naman ako. Ano nga sasabihin ko? Kalimutan ko na to. Umabot sa banda niya. May banda kasi siya, mga taga Cavite. Umabot sa ang dami niya, dinown niya kami lahat dahil sa nangyari na yan. Ganun siya fucking anchor siya Namagnet niya kami pababa. Pag may nangyayari sa kanya. So, naturally, nainis ako, sabi ko. Ayun na, sabi nung tigilan mo na kakaisip yun dyan, diba? Tapos sabi niya, yo, bro, are we good? Sabi ko, tigilan mo na yan. So, eventually, tinigilan naman niya. Tapos, during that time, doon na ako napaklose sa mga friends niya na taga Cavite. Kasi napaka-anti-social ko talaga that time.
So ayun, I met those guys. Let's call them Midwest Emos. Kasi mga taga-emos sila. During my time there, okay naman lahat. No issues, ganyan. Pero si Mark, may mga times talagang nag-ano na siya. Hindi naman siya lasing, pero tinatawag pa rin naming maoy kasi he really has that attitude. Tapos ayun. Fast forward. Wait lang, bigay lang mga examples ng mga maoy moments niya. There was a time na parang lagi siya nagmamaoy kasi parang multo na lang daw siya sa GC niya. Ganun ganyan. Tapos sinaway niya pa yung minor naming kasama dun. Siyempre nagalit kami na, huy, tangina mo, bata yung ganyan. Huwag mong ginaganyan. So eventually nare-resolve naman yung mga ganun. But yeah, over time, lumala na lumala. Fast forward, November 22, birthday ni Shane, yung pinakabata sa akin. Okay naman, enjoy naman kami nun. Wala namang ginawa si Mark, maliban sa part na as usual, mahilig kasi siya mag-inom na walang kain, ganyan. There was a time rin noong 2024 nangyari yan. Lasing na siya, tapos pinatira siya ng akala niya vape carts pala, which is weed. Ay na, hindi siya suka siya ng suka and all that shit. Ginawa ko, pinalamon ko siya ng powdered milk. Bumili ako Bear Brand. So yun, ever since tawag niya sa akin, medic, nililigtas ko raw siya lagi, ganyan. Ako naman, I'm just doing what a friend would do. Kaya nakaka-disappoint yung mga nangyari. Tapos sa kanya parang wala lang. Gusto niya siya lagi center of everything. So yeah, that happened. Nung birthday ni Shane, wala naman nangyari kasi Shane yung lasing nun eh. May moment lang doon na umakit siya ng balcony tapos umupo. Look. Naka-trigger na rin siya. So there was a moment na nawala na ako ng bike. Binigay niya sa akin yung bike niya, kaso wasak naman. So like, I appreciate it. Parang andyan nga sa labas, nabubulok eh. Kumbaga parang pinapabulok ko para mas may personality ba. Sorry kung ang chop ng itsura ko So that happened after November yun. December came. Tapos may pinuntahan siyang gig sa Laguna. And nakausap ko yung mga tao na encounter niya doon na ang weirdo niya raw talaga, ganyan. Ilang beses ko na na-encounter yung pagiging weirdo niya, pero syempre as someone who's autistic, iniintindi ko kasi syempre gets ko yung pakiramdam na ma-discriminate, ganyan. Kaso iba na kasi yung kanya eh. Like, hindi niya ginagawa ng paraan. Ini-excuse niya lahat, pati yung pagbibisyo. Sabihin niya, parte na raw ng pagkatao niya, ganyan-ganyan. Like, bro, that's not how it works. Dapat, nilalaban mo pa rin kasi kalusugan yan eh. Tapos sabihin niya, para, ginagawa niya rin para mamatay na. Puta, ba't pa kami naging kaibigan mo, diba? Ayaw mo magpatulong sa amin and shit. And now for the main event. Marami pa akong di nakwento and shit. Like, there's a time na naglalaro kaming Roblox. Tapos, napag-iwanan siya kasi nagano siya. I don't know if you know the word prestige. Yung basically, pag magle-level up ka, marireset lahat ng stats mo. Ako unang gumawa ng ganong, tapos sabi ko, na bro, it's a bad idea, wag niyo na gawin, please. Ginawa niya pa rin, syempre. Tapos ngayon sasabi ko, wala na, sa World 10 kami. Tangina, triggered siya pag sinasabi ko yun, to the point na magmamawi siya, mag-yosi siya, ganyan, para mas sasabihin niya, wala na, trauma daw kasi siya dati, binubuli siya, sabi ko, okay. Gets ko naman. Tangina, depressed rin ako eh. Pagdaanan ko rin yung mga ganyan eh. So to the point na gawin niya ng personality yung ganyan na hindi na siya mag-grow, hindi na siya too much naman yun, diba?
At matuto siya. So, asa na nga ba tayo? Mark. December was nice. Wala namang masyadong nangyari. Kasi, lagi rin siya nasa Bicol, which is, ang tawag na? Probinsya niya. There are times rin pala na pinagtatanggol ko siya sa mga basher niya kahit siya yung mali. Like yung kay Dark Throne Haru, ganyan. Ayan, yung kay Dark Throne Haru. Nagsimula yan. Panay patol kasi siya. Sabi ko po kayo ng inabata yan to the point na kahit may time kasi na muntik akong mamatay. I choked on a bunch of pills. Tapos, ayun, nasugat yung inner throat ko. Pero dahil sa sobrang buwisit ko kay Mark, napasermon pa ako sa GC. Nag-vlog pa ako ng sermon sa kanya. Sabihin niya na bakit pag siya raw parang bawal siya magalit ganyan. Sinasabi ko, tangina kasi, pag magagalit ka, magagalit rin ako. Bakit gusto mo bang magalit rin ako? Ayun. Kung magagalit ka, dapat ready ka magalit rin ako. Huwag yung mamaoy ka dyan na na ayaw mong ganyan, whatever. Porque siya yung pinakamatanda. Gusto niya, siya yung seniority. I mean, yeah, sure. Pero tangina, iba yung kanya man-child talaga 26 na siya, by the way. So yeah, that happened on December. Tapos, fast forward, December 22. Nakausap ko finally yung close friend ko na si Ija. And ano rin siya parang sa punks. Parang siya yung princess namin, ganyan. Queen. Gen Z punks at least. Ngayon, may nabanggit siya. And alam ko na rin yung sasabihin niya kasi si Mark, bukang bibig niya na nakaka-classmate niya daw si Ija dati, ganyan. Tapos, parang siya lang kaibigan niya doon. There were times rin na nag-intimate raw silang chat, ganyan. Ngayon, sinabi ko yung kay Ija, na-trigger si Ija. Kasi hindi raw yun yung nangyari. Anong nangyari? I mean, may nangyari ring nangyari na to like a couple months before na nag-post si Ija na like wala na kami magawa sa'yo kasi may saltik ka ganyan. Ngayon, triggered siya. I mean, as someone na hindi pa alam yung buong kwento nun, syempre kakampihan ko si Mark, sabi ko, na baka gumagawa ng issue ganyan sila Ija kasi war freak rin naman talaga yun. Ayun pala, totoo pala. Kasi si Mark, nakikitaan ko rin ng galawan niya na kasi nga, 'di ba, high school friends sila. Si Ja, hello Tandra by the way. Si Ja, openly sexual kasi siya, nagta-thirst trap siya ganyan, tapos minsan nagpo-post ng half nude. Ngayon, eto si Mark, tinake niya yun as consent. Nag-send siya ng burat. It's so funny saying that. Hinahabol ko yung, maligo kasi ako, tapos pupunta pang Pobla mamaya. Pero baka matulog ako. Uwi lang ako sa kabilang bahay. Nagkukwento lang ako ng tungkol kay Mark Javier kung ba't sobrang galit ko dun. So ayun, si Ija, ni-reveal sa akin na hindi naman, that's not the case. Tapos nag-post rin si Ija dati na ang sarap niya raw nung high school siya. Tapos si Mark nag-comment na, uy, high school, ganyan. Alam ko agad yung meaning kasi nga dahil sa kwento niya. Tapos yung age gap nila that time, hindi naman ganun kataas. Mga 3 years, 2 years lang, ganyan. But still, it was fucking weird. Kasi siya yung senior dapat, ganyan. Tapos gagawin niya yung mas bata sa kanya. Tapos mas bata pa yata sila nung time na yun, hindi ko na natanong. Basta ayun. Si Ija kasi 24, 25 na ngayon. So sinabi ko yung kwento ni Mark na nagsasendan daw sila isa-isa. Nagalit siya syempre. Kasi po siya nagtuthirst trap lang naman siya. Tapos magsasend ng ganun si Mark. Tapos ganun pa yung kwento. Napag-usapan na rin nila. Kaso nalaman yung ganun pa yung kwento ni Mark. Nagkalit si Ija. Tapos si Mark pa pala nag-cut off sa kanila kasi sinabihan nga na wala na raw silang magagawa kasi may saltik. Si Mark na trigger, siya pa may gana mang cut off. So ayun, tapos ako naman at first sabi ko baka nag-ano lang si Ija, naging OA lang whatever. Wire freak. Pero yun nga, yung pala yung totoo. Kasi Mark masyadong pa victim. Ngayon na ako na naka-experience first hand,
Doon ko na rin nagets ng putang ina. Napakakupal ng gago na yan. Kung kailan nagka-falling out kami. Like, pati yung mga kwento niya sa akin, iba na rin. 'Di ba? So that happened. Galit na galit si EJ, nagsend siya ng maraming VM. Pero di ko pa agad pinakita kay Mark. Sasabihin ko, ako bahala, kausapin ko siya and shit, ganyan. Kasi ayoko rin makaano kay Mark. Kasi nagkakaroon siya ng self-improvement nun. May jowa siya, ganyan, ganyan. Which is weird, by the way. Yung jowa niya, 18. Kaka-18 lang daw. Tapos siya, 26. O, diba? Grabe. Tapos kung magpaka-sad boy siya sa babaeng yun, grabe sa amin. Grabe, no? So, ayun. Wala pa. Tip of the iceberg pa lang yan. Wala pa yung mga deeper problems namin. Yung pumutok na talaga ako. Pero during the time, ayun na, kumukulo na ako kasi tangina, ba't ganun kwento niya sa amin? Saka ayoko rin na agad-agad siyang ano, puksain. Sabi ko, kailangan ko ng witness na hindi lang sa akin niya sinasabi. So, ayun. December 27, after Christmas, ganyan. Nagkita kami ni Mark. Okay naman, nagpatulong lang yung parents niya sa akin, saka sa kanya. Kasi may organization sila na mga teachers, ganyan. Sobrang close nga namin ni Mark na parang pamilya na. Ang hirap rin sa akin nung ginawa. Tayo na the tree that keeps on giving us story. Sorry wait, sino ka ulit, Tandra? Exodus. Wait. Sino ka ulit, gagi? Familiar mo eh. Ikaw ba? Si Jay ka ba? Kasi Exodus rin yun. Or na? But anyways. Balik kay Mark. So yun, galit na talaga ako sa kanya dahil sa ginawa. Lalo na feminist pa ako. Ay, gago, ikaw pala si JC. Si Jay ka na, gago. So ibig sabihin, the whole time nandito si Bill, andong ka rin and shit. I never knew, bro. Tang-enang yan. Anyways. Asa na nga ba ako? Isa rin kung ba't tanong ko kay Mark kasi naging close na ako sa mga eksena sa dahil sa kanya. Kaya parang laki rin ng tulong niya sa akin. Like sa flip top, si Tulala, sa Ingay Likha. Lahat yun naging ka-close ko dahil sa kanya. Pero now, parang gets ko rin kung ba't sisi siya ng sisi sa akin. Sinira ako daw buhay niya. Putang ina, ginago niya ako. Tapos kakonect ko pa yung mga yon. Siyempre, pag nalaman na lang ginago niya ako, magagalit rin sila sa kanya. Flip top MC naging tropa namin Apaka-solid rin ni Mark kasi kami lang yung mga nagbabike na papuntang gig ganyan. Ako wala talaga kasi akong pera kaya ganun. Tapos pag wala akong pambayad sa gig nung kay Tulala sa Ingay Likha comeback. Side story ko lang. Hindi naman sa pagsasapaw. Sabi ko, nag-offer ako na mag-F&B Food Not Bombs. Magluluto ako para lang makatulong sa event kasi wala nga akong pambayad. Ayun, pinayagan na lang ako. Solid. Binalita ako. Nasama ako sa editorial nung Daily Tribune. Pinost ko yun, grabe nag-viral yun. So anyways. Oh yeah, during that time pala, nung gig na yun, eto si Mark. Pag uwi, handa ako iiwan. Kasi gusto niya mag-inom pa. Ako gusto ko na umuwi. Kasi kailangan ko mag-doom scroll, mag-wifi, ganyan-ganyan. Handa niya akong iwan. Kasi Dasma yun, tapos ako Bacoor pa. Sobrang layo nun, like 20 plus kilometers. Handa niya akong iwan para sa inom niya. Kasi baka mag-after party pa raw sila Tulala, ganyan. Hello, Tundra. So ayun, sabi niya sa akin, Tol, pasensya na, ingat ka na lang. Medyo maulan pa nun, nung time na yon. Like pumunta ako doon, nakabike, nakapayong ako dahil sa sobrang lakas ng ulan. Imagine mo, gano'n ako ka-hardcore Nakabike ako, may payong para lang maka-attend ng gig. Gago, paano yun? Kasi pag mo naman umattend na gig, nakapayo. Oo, man. Sa bike? Nakabike, nakapayong. Gano'n ako sa ulit, may vlog pa nga ako. Paano ka na ano? Ang dami ring vlogs namin ni Mark na ngayon, lalo lang akong tinamad gawin kasi ginago niya ako ng gano'ng kalala. So yeah. Hindi ako masali live kanina. Handa niya akong iwan, man. Like, Ako sa biyahe. nakabike ako, tapos uulan, wala akong matutuluyan, sa kanila lang pinakamalapit. Sige tol, ingat na lang Tol, ino nyo. Samantalang ako dati, papunta siyang Gentry na which is mas malayo.
Pumunta siya dito sa amin sa Pirates. Nasira phone niya, saktong-sakto. So sabi ko, paano ka makakapunta niyan? Ayokong sayangin. Sabi ko, tara, punta tayo sa isang bahay kasi doon din ako papunta. Pinrintang ko siya ng map, Google Map screenshots kung paano makapunta sa venue ng totoong gig. Kasi kinancel pala yun nandito, nag-switch venue. Ganun na ako kasulit na tropa. Ginawan ko siya ng map. Effort no? Pinrintan ng Grabe, map. man. Tapos humingi pa siya 10 piso sa akin. Blessing. Pero pinangyosi niya yun. Siguro ayop siya eh. Gago. Tapos minala niya yung map. Sabi ko itago niya para ipalaminate namin, ipa-frame ganyan. Kasi relic yun eh. Tapos minala niya lang. Sa bahay niya pa nawala. Sayang naman. Kaya pa hanapin yun. Ang dami naming story na ganun. Tapos sinayang niya. Wait lang, ano? Ay, yung sticker, dumikit. Anyway, Na lang sinisita natin. sa modern era. Oh yeah, nung pauwi kami nung nakabike siya nun, sumabit siya sa tali na fence sa gas station dahil kakahanap niya ng lahat ng convenience store na daanan namin. Chinek niya kung andun yung mga tropang iinom dapat. Ayun, big T siya. Sumabit leeg niya sa tali. Tapos di pa rin siya nadala. Pero nung time na yun, buti, pumayag na siyang uwi na. Bago paano nangyari yun? May rush dito. Nakabike siya, tapos dire-diretso siya dun sa gas station. Hindi niya nakita may tali. Gago. Big T siya eh. Tapos ayun. August pa naman nangyari yun. So, marami pang character development. Doon ko rin first time ma-meet yung mga tropa niyang Cavite. So, doon na rin sila lalong napaklose sa akin. Now, come December 27, ayan na. May worst week starts. May diabolical week. Pag uwi ko after mag-meet kay Mark, may pulis sa labas ng village namin. Tapos ako naman, being the edgy, goofy ass motherfucker I am, sabi ko, uy guys, may nangyayari na. Pagtanong ko sa mga pulis kung ano nangyari, gago, nagpakamatay yung childhood friend ko pala. So like, Oh, God damn. na dark turn yun ah. Dark, diba? Dark turn. Tapos, okay pa yun, like, na-handle ko naman maayos. Sabi ko, tayo namin, buti, nandito ka, sabi ko kay Mark. Pero sayang, naging tropa sana namin yun ng mas close. Tapos, okay naman. Tapos, kinabukasan, doon na nangyari yung Ubas event. Ano English ng Ubas? Grapes. I'm sure gets mo na ako ibig sabihin ng grapes. Doon nangyari yung sa friend ko. Yung... Wait, parang alam ko yung kwento na to. Sige, go on. Ayun, doon nangyari yun. Kinabukasan, after nung namatay friend ko. Grabe, di ba? Like, ginagawa talaga ako ng mundo. Tapos, wait, more about me na to kasi traumatic week talaga to. Walang pahingang binigay sa akin eh. Ayun. After nun, New Year na. So yung kwento na to sunod-sunod, like isang linggo lang talaga, Yes, no? man, grabe. Like, akala mo, parang inano talaga ako. Parang ginago talaga ako ng destiny. Huling Like, kita ko sa inyo sa ganun kalala pinagdaanan ko, kaya sobrang bitter ko kasi imbis na tulungan ako nila Mark, ganyan. Sila pa yung nagpahirap sa akin lalo. So anyways, skim ko na lang kasi grabe traumatic events to eh. So, during New Year, pinuntahan ko yung homegirl ko na bestie. Na medyo may pagkaano rin, intimate, whatever. Pagpunta ko sa kanila kasi birthday niya noon ng New Year. After New Year, rekta ako sa kanila. First time ko siya ma-meet ng gano'n, naka-close na gano'n. Ayun, ni-reveal niya sa akin, tinago niya for 6 months na binalikan niya yung gago niyang ex. Which by the way, ginawa niya ulit ngayon. Nung nagkita kami nung Sunday, may narinig akong chismis na nag-uusap na sila ulit na ex niya. Tapos sabi ko, kinonfirm ko para pumunta doon. Putang ina, pagpunta ko sa bahay nila, nakaabang yung ex niya. Kalifin niya na ulit. Kalifin niya na ulit. Tapos, pero good thing is, medyo naging ka-close ko na rin ex niya kasi nagsama kami nung sa Baler Adventures. So, medyo may good ano na rin. Good energy.
So anyways, balik sa after New Year. After New Year, kay Mark, naghiwalay kami nung ka-date ko na yun. Kasi pupunta rin siya Cavite, so hinatid ko siya. So paghiwalay namin, diretso ako kay Mark. Nagmauwi na naman siya kasi nag-inom siya noon. Tapos ako naman, ayoko umalis kasi yung nanay niya, inaatake ng asthma, nasa lahi kasi nila. Sabi ko, tol, maawa ka naman sa mama mo, mag-ayos ka ngayon. Kahit lasing siya. Ayoko umalis dito hanggat di umaayos yung kalagayan ng mother niya. Yun, eventually, umayos naman, thankfully. Tsaka na ako umalis. Tapos dun ako nagsasabi na, tol, huwag ka nang irresponsible sa bisyo, ganyan, kasi tayo na, kung mama mo nga walang bisyo ganyan, inatake pa rin, paano pa ikaw? Syempre, I'm looking out for you. Tapos, eto na, the darker turn. Tapos si Mark, pinaglalaban niya pa rin sarili niya that time, yung mga bisyo niya. Tapos, eto na, January 8, the fateful day. Na-stroke ulit yung tito ko. Father figure ko. During that time, he had no one else kasi iniwan na siya ng pamilya niya. Yung daughter niya galit sa kanya. Ako lang yung pinaka-close niya talaga. Ako nag-alaga. Ako nagdala sa ospital. Ako lahat. Tapos during that time, naaalala ko si Mark kasi ganun yung ugali niya katulad kay tito ko. Tapos, yung amoy ng tito ko parehas kay Mark. Kasi nung nagmauwi siya nung before ako umalis sa kanila, na literal na binlocklist ko siya sa sarili niyang kwarto, di ko siya pinapapasok. Kasi, ang baho niya. Imagine mo pinaghalong amoy ng panghe, pawis, alak, suka, ano pa, kulob. Lahat. Tapos basa pa siya ng ulan nun. Kasi ilang beses siya lumabas para bumiling yosi. Tangina men, hindi ko matiis yung amoy. Ako wala akong ligo 3 days nun pero nagpapunas ako ganyan. And I still smelled fucking better. Kasi may pamalit ako, ganyan. Tangina siya, hindi. So, doon na uso yung meme namin na ligo, ayaw. Ganyan. Kasi ayaw niya maligo that time. Porque may sakit raw siya, ganyan. Sabi ko, edi magpunas. So, ayun, that happened. So, nung na-stroke yung tito ko, bukang bibig talaga ako na tangina, grabe yung stress ko. Kaya Mark, please umayos kayo kung pagdaanan mo yung ganito. Pero siya, nagmamatigas pa rin. Wala tol, itong bisyo kasi parte na to ng pagkatao, ganyan. So, imbis na guminhawa ako that time, na-trigger lang ako. Ay, hindi naman trigger, nagtampo lang. Tangina naman, di ka man lang makiramdam. Kahit mag-plastic ka lang na just lie to me. Mas okay pa yun eh. Like, pasahin mo lang ako, makalagpasan ko lang yung ano ko na nun. Pero wala, hindi niya ginawa. Tapos one time nagaya siya ng gig na may upcoming daw, sabi ko. Like, I was so suicidal that point kasi tangina. Yung pamilya ko, napakagulo rin. Like, hinaharangan nila ako sa pagtulong sa tito ko kasi di ko naman daw kaano-ano, ganyan. Putya. First ko yan employer, tapos lahat-lahat. Mas tatay pa siya sa tunay kong tatay. It's alright, I'm getting emotional kasi tangina. Di na ako makamove on dahil na-associate ko lahat ng bad memories dahil sa mga experience kay Mark. Tapos, hanggang ngayon di pa siya nagko-condolence at sorry sa akin. Maliit na bagay lang gagawin niya, hindi niya magawa. Handa naman ako ayusin lahat eh. So anyways. Yeah, ayun. Spoil ko na pala. Namatay yung tito ko within a week. Pero nung di pa siya patay, sobrang suicidal ko na nga dahil may mga nangyari sa bahay ganyan. Grabe rants ko na sabi ko. Tignan natin kung di pa ako magpaka. Ganyan. Tapos si Mark, nag-comfort naman sa akin, sabi niya, wag tol. Tanda mo yung mga tinuturo mo sa akin, ganyan. So, nabigyan niya sa akin yung mga tips na binibigay ko rin sa kanya. Tapos, bibigyan niya raw sour candy. Yung favorite ko pa talaga, super. I never told him that. So, sabi like, tayo na, grabe. Naging grateful ako sa kanya saglit nun Tapos, biglang out of nowhere, sabi niya. Sabi ko na, sige tol, thank you. Naganahan ako dun Hindi ko in-expect na pati ikaw, makakatulong ka na ng ganyan. Sabi niya, si God daw bahala kung kailan ako mamatay. So, I was like, putang ina mo. Na-trigger ako dun. Nag-leave ako ng GC, only to be returned couple days later. Or kinabukasan. Kasi ganun nga kalakas aura ako, like, they keep bringing me back. Saka alam na lang kasi kailangan ko ng support. So, ayun.
Couple days namatay si Tito. Like, chinat ko sa GC. Tangina guys, namatay na. Like, dead chat kami nun kasi parang sila na tameme na lang rin. Alam mo sabi ni Mark? Sinurente, violente. Sinapak raw siya ng autistic niyang classmate. He was being ablaze about it. Na parang, parang hina-hierarchy niya yung mga mental illness. Parang minamaliit niya porque autistic. Like, the way he talk about that guy. Sabi niya, yung baliw daw, ganyan. Tangina, di ko na sinabi sa kanya, wag siya magsalita ng gano'n. Kasi, kinomfort ko na lang rin kasi baka, siyempre, gumawa raw ng eskandalo sa public eh. 7-Eleven, babasagan pa raw siya ng bote. So, na lang ako. Nakiramay, ganyan. Nakiramay, kala mo namatayan eh. Tapos nagreklamo pa siya sa Roblox kasi may tropa kaming isa pa si Zeze. Yung kupal din niya, isa pang nagbigay ng problema sa akin yun. Ayan. Parang sinasapawan niya yung pagkamatay ng tito. Ganun naramdaman ko, kahit di niya intention yun. Pero dahil sa mga nangyari, parang sabi ko, tayo na, nananadya ka yata talaga eh. Kasi di man lang siya nag-sorry and shit eh. So yun. A couple days after that, nag-post si Mark, nag-crash out post na parang nang invalidate siya ng mga suicide victims kasi ganyan lang. Ako nga, ganito, sure. Parang maging pulbura na raw siya sa mga nararamdaman niya. Tapos syempre kami, na-trigger kami. Kinulout namin siya sa JC na ayusin mo yung ganyan. Tapos ako naman, sabi ko, tangin na mo Mark, 3 days na akong wala dito sa bahay pero high blood pa rin ako kasi laging ako high blood sa bahay namin. Tapos, ngayon wala ako sa bahay kasi binabantayan ko yung house ng tito ko kasi andun yung ex-wife niya. Para yun ang pamahiin, whatever that shit. Saka siya rin kasi tumulong sa pag-alaga. Dalawa kami, tulungan. Ganun kabigat yung pinadaanan ko nun. Tapos si Mark, ganyan-ganyan. Parang wala lang sa kanya. Parang wala lang rin pinagdaanan namin lahat. So yun, kinall out namin siya. Tapos sabi ko sa kanya, binigyan ko siya ultimatum kasi triggered na ako nun. Actually, kaya ako na-trigger kasi yung isa naming tropa, si Abby. Ayaw na rin ni Abby na to keep up with him. Parang dinamayan ko na lang kasi parang undisrespectful naman kung konsintihin ko pa at that point si Mark. Sabi ko, Mark, wag ka nang sumagot. Wag ka nang magtol, pasensya. Isa pa yan, yung lagi niya sinasabi, pasensya. Pero hindi niya alam yung bakit siya sorry, ganyan. What exactly yung gusto niya ayusin. Kinall-out rin namin siya a couple days before or weeks. Na parang nag-tribunal talaga kami na gusto namin talaga kasing umayos lahat. Pero yun, ganyan nangyari. Sabi ko sa kanya, wag na siya magganyan. Wag ka na sumagot, wag ka na magtol, pasensya. Not even 2 minutes. Nag-crash out siya. Kesyo pag siya raw nagkamali. Ang laki raw ng sentensya namin. Bro, we just called you out. Wala pa nga kaming ginagawa. So ako, na-trigger ako kasi tangina, ganyan yung mo sa akin. Sige. Sisintensyahan talaga kita ng malaki. So yun, doon nagsimula lahat. I was expecting na dahil doon, naayos siya, ganyan. Nagsusorry siya, ayusin niya. Or ako na, pero this time, hindi ako magpapakakumbaba. Kasi gano'n naman lagi nangyayari. Ako lagi yung maayos eh. Pero ngayon sabi ko, putang ina mo. I'm grieving. At my lowest. Yung best friend ko na rape. Which by the way, siya rin tumulong sa akin para ma-uncover identity. Iba pang kwento yan. Kasi ayaw talaga magkwento sa akin ng victim. Kasi alam niya may gagawin ako. And I did. Proud ako na ginawa ko yun. Pinabugbog. Isa pang bakit ayaw niyang pabugbog yun or what. Ayaw niya magkagulo kasi second cousin niya pa yung ng sa kanya. Tapos kilala rin sa metal. Ayun nga, dahil kilala ni Mark, na-uncover ko agad.
So, credit where credit is due. Ang laki ng tulong ni Mark sa akin. Wait, saan na ba ako? Ayun, nag-crush out siya na sentensya daw lagi namin sa ang ganyan. Kinakanta po niya raw ganyan. Ako na-trigger ako. Sabi ko, pukin ang ina mo. Sabi ko, huwag ka na magma-marksplain, di ba? Marksplaining, yeah. Ayun yung tawag namin sa pagmamaon, yung over-explaining shit. Nag-give ako ng GC ulit. Ako lang dapat. Wala naman pakialam kasi I'm fucking going crazy, man. Tapos binlock ko siya, ganyan. Mag-ready naman ako mag-unlock if ever. Sobrang trigger ko sa kanya. Eh wala eh, ang tigas niya. Nagmatigas pa siya lalo. Imbis na imbis na mag-sorry and shit. Na, Nilang at mga... hello po. Hi! Hindi naman dala. Kung dahil itutulong. Ay, ito na pala yun. Magagawin. Ano po gagawin dito? Ay, match yan yung padamihan ng ganito, yung score. Hindi ka ba nagaganyan? Ano po yan? Oo, Marlon. Nasa gising. Hi, Boss Mai. Morning. Ala, sayang. Wala na akong viewer. Ay, guys. Ipanalo niyo naman ako. Para man. Oo, Marlon. Hi, it's me, Philip. Wait lang. Para naman magkaroon tayo ng nuggets, guys. Good morning. Ano yan, kuya? Kuya ba? Yes. Ano ko? Binili sa TikTok shop. Ano siya? Bubbles na Yossi. Pwede ba yan? Ba wala tayo yan? Baka marka eh. Oo nga. Baka nga. Restrict na nga ako eh. Pero yung bubbles lang siya. Baka ma-arka, bawal yan eh. Oo nga. Hi, Jorel. Hi, Mark. Thank you po sa follow. Thank you po sa follow. Hi, Wala, panalo si ate. Okay lang. Wala naman nuggets yan kasi wala naman rose or something na binigay. Yep. Ayoko. Uy, suman. Sarap yan. Hi, Watermelon. Thank you. Ano ba yun? Watermelon. Si Watermelon pala. Thank you, Watermelon. Ayan, magkakanuggets na tayo. Hi, boss. Good morning. Mawawalan ko. Kaya nga, ang aga nga eh. Kasi binuhay ko pa yung straight kaya ang aga. Nagbuhay pa ako, nagpailaw pa ako ng straight. Hindi mo nakatulog. Okay guys. Sa Rizal 422. Ulog. Hi Rionel. Hi Harville. Bakit kasi pinapatay ang straight na yan? Dito ka pa ba? Ba't mo kasi pinapatay? Hindi po sa follow. Pinapatay mo ang straight. Tuloy ko hindi nagpipikay ko si kuya, kaya hindi nga. Buti pa yung pusa, no? Lo! Ang taas tumalon, no? Lundag, eh. Nasaan ang heart me? Boss, hindi na. Yan. Thank you, boss.
Parang ngayon ka lang nag-heart mo sa akin. Ah, Charis! Hi, Ira. Good morning. Wow! Ay, talag na yun. Hindi ko kayang anuhan yung kay Hazen. Kasi, magaling si Hazen. Thank you so much! Dapat pala hindi ko sinalo kasi madi-disappoint ka. Magaling si Hazen. Nanggugulat ka naman. Hindi kasi ako ganyan. Hindi naman ako Hindi mo sinabi. Nagugulat ako. Isa pa nga. Yan, nag-alarm. Isa pa nga. Hi! JC Clemente. Isa pa nga, oh. Ready na ako. Good night. Good night, sleep well. Thank you so much. Grabe yan siya. Din na niya na ako babagsakan kasi nga nagulat naman ako doon sa iyong Bye. sa iyon pa. Ano na ako? Pachumi. Night, sleep well. Okay. Tapos na. Ito pa. Hi, good boy. Oo, may power in. Ayaw na niya. Bye. Paano mawala? Thank you po ate for... Okay, balik kay Mark Javier. Balik kay Mark Javier. Nasa na nga ba ako? So ayun, nagmamawi na naman siya as usual. Nag-explain, nagliba akong GC. Pero binalik rin ako. I was ready to go off on him na ang dami ko ibibigay. Nag-long text ako. Kaso nabura dahil putang ina nung cellphone ko. January 14 to by the way. Like, I was ready to go off on him. Ay, hindi, 16 pala kasi 14 namatay yung tito ko. 2 days after. Putang ina, imbis na mag-move on ako, like, may mga karamay ako, may mga shoulder on ako. Wala, tangina, nagbigay pa siya ng problema. Nga sabi ko, I'm not gonna fucking let this go. Sobrang petty kong tao eh. Sabi ko, tangina, kahit gaano kalaking pain na ibibigay ko sa'yo, gagawin ko talaga. Dahil pukin ng ina mo. Ganyan kasimpleng bagay, di mo na lang pinabigyan sa akin. So yun. Nagwawala siya na bakit kailangan daw siya i-call out sa GC kaya hindi naman daw pwede pag-usapan sa PM ganyan. So, sino ka para i-PM namin? Kasi lahat ng piniem namin sa'yo wala naman napuntahan. Doon ko na, kasi each time na may gagawin siya sa akin, binabalik ako dun sa June 6, ay June moment, yung kay Edwin, yung sa gig na iwan niya ako sa ere. Hindi niya na nga ako vinouch para makalibre ako. I mean, no big deal sana yun kasi may pambayad ako that time. Pero hindi niya ako pinasaya, hindi niya ako pinagbigyan ng umuwi saglit para lang ma-check kung may mas maayos akong forma. Lahat din niya ako pinagbigyan nun. Parang binabalik ako sa moment talaga na yun. Kasi dark moment yun eh. Tapos sinira niya palalo, pinadark niya palalo. At doon pa lang na kinuha ko na yung sign na handa niya ako iwan talaga. Tapos pinagdami na namin pinagdaanan, di ba? Pati yung sa inom niya. Na handa niya akong iwan para lang makainom siya. I was so fucking pissed. Ay, ito si Aki. Ito, skip na natin yung mga bad parts. Punta tayo dun sa recent moment. Nagharap na kami sa wakas ni Mark after so much drama. Ito si Aki, nandun siya eh. Pumunta kami sa Flip and Beyond. Sabi niya di na raw siya pupunta ng gig kasi takot siya na baka andun ako, pabugbog ko raw siya, ganyan. Nagharap kami. Hindi ko pa nga alam na siya yun eh. Nagsabi lang, ay putang ina si Mark pala to. Kaya ako pa nga yung kabado nung kasi di ako ready. Tagal namin di nagkita despite sobrang close namin ganyan that time. Sobrang hindi na talaga kilala. So tinot ko siya na sabi ko, tara usap tayo. Wala akong gagawin sa kanya. No bad feelings, ganyan.
Gusto ko usap lang talaga na matapos na lahat ng shit kasi lumalala na talaga eh. It's getting out of hand. Papahamak na pati parents niya. Which, by the way, lagi niya dinadamay. Sinitch niya kami sa GC. Pinakita niya sa mama niyang stress na sa kanya. Nakakagago, diba? 26-year-old motherfucking N-word. Nagsumbong sa nanay ng gano'n. Tapos kinausap kami. Ako, di ko na kinausap kasi puta, ayoko na ma-stress mama niya. So, ayun, ano kami sa flip. Sa flip. Manood ka pa, Aki. Ayan. Nagharapan kami. Tangina men. Nagtago. Ayun talaga, ano yun. Sabi ko, tangina. Pag-usapan na natin para matigil na lahat. Matapos na to lahat. Takot na takot siya kasi baka raw yan ako siya. Pabugbog. Nagsumbong sa magulang ulit. Nagpasundo kahit nakabike naman siya doon. Sabi ko, sige. Harap mo magulang mo sa akin, handa ako. Tapos kasama ko pa pala si Ija, yung sinundan niya ng tite. So, gagawin kong shield si Ija, syempre. Sabi ko, sige kayo may pag-usap dito. Dito, kasama ko si Ija. Harap mo magulang mo kay Ija. Okay. Pwede ako dyan. Wala. Umuwi. Sabi niya pa sa friend ko nun, no? Na uwi na lang daw siya kung mabugbog siya. Ay, baka mabugbog lang raw siya dun. Uwi na lang daw siya, tapos magpakamatay para para mabayaran niya raw lahat ng kasalanan niya sa amin. And I was like, putang ina, seryoso ka ba dyan? Susundan kita pag uwi, huwag ka lang mamatay. Like, ganun na ako kahit galit na ako sa kanya. Tsaka nakahanap ng ganyang tropa. So yun nga, kahit naka-bike siya, nagpasundo siya sa magulang, sinakay siya sa van. Nagkagulo nun, ako nakita niyo yung video na may inaawat ako nagsusuntukan sa gig. Yun, sila Ija yun. Nung time na yun, naipit ako. Literal na naipit yung paa ko. Kaya di ako makaalis. Di ko alam. Si Mark lang dapat pupuntahan namin. On the way na kami. Nagkaroon ng mosh pit. Nagkagulo, ganyan. Doon yata siya nagkaroon ng moment para tumakas. Makapuslit. Ayun, nakaalis siya. Hindi namin siya na-confront. Gusto ko na rin talaga kasi tapusin wala. After nun, lalo niya lang pinalala lahat. As usual. So, balik sa moment na ayun, so yung namatay tito ko. Excuse me. Noong mga times na yun, medyo tinotroll ko na lang siya para para gumaan pakiramdam mo kasi grabe associated sa kanya yung trauma ko Like, nung afternoon na yun, na nagmamawi siya. Ako, umiiyak, hindi ko alam gagawin. Yung barangay namin, hindi kami tinulungan. Kumabot pa kami sa ibang barangay para makahanap ng funeral, ganyan-ganyan, para i-pick up yung bangkay niya kasi literal na ilang hours doon stuck. Ilang hours kami. Nakakagago talaga. So, ayun. Eventually, nakuha naman siya. Kasi ito si Mark, gusto niya siya pa rin yung center of attention. So, kumbaga, kaya ako nag-crash out sa kanya na mayat-mayat ko siya pinopost nun. Gusto niya maging center of attention. Ayan, binigay ko. Tapos siya pagalit. Nakagago siya sobra. Diba nagdidilim paningin ko dahil sa kanya. Ganun ako kagalit, men. Ayokong i-let go basta-basta to. Yung honor ng tito ko to Gago ba siya? Sino ba siya, diba? Masyado siyang pa-relevant, tapos ginawa ko siyang relevant, siya pa-iyak-iyak. Oo, may saltik siya, pero putang ina, hindi niya pwede gawing yun para takasan lahat ng pagkakamali niya. Wait lang, I need to relax. Kasi hindi ko na alam sa ano nangyari after nun. So yun, by the way, tinry kami pag-ayusin ng tropa namin, si Dracula. Marami siyang pangalan, pero Drac. Sabi niya na magbati na daw kami kasi syempre tangina, iba yung duo namin, dynamic talaga ako niya Mark. Sabi ko, sige, unblock ko siya para sa'yo. Pero dapat kasama ka namin sa usapan.
Mayag siya. Pagka-block ko kay Mark, ako yung binlock. O, di ba? Every time na mag-ano ako, paulit-ulit yan, every time na magpakumbaba ako, as usual, na laging nangyayari. Ito namang gago yung nag-spit on my face. So, it's like, never again. Ang ina, di pwede. Mas malakas pride ko, gago. So, ever since nung tuwing may pag-ayos, lagi ako pero tangina. Kahit na ganun ako, na on guard ako, nabudol pa rin ako, ilang beses pa rin ako ginagawa ni Mark. Napakagago niya talaga. Ayun. After that, ano pa ba nangyari? Nag-deactivate kasi si Gago, so nadama yung page niya kasi admin siya sa page. So, sabi ko, kinall-out ko siya na uy, balik mo yung page ng mga tropa mo. Ganyan. Tapos parang sinabi niya na fake news ko siya, ganyan-ganyan. Inang Gago talaga kahit kailan na yun. Tayo na imagine 5 months na, wala pa rin pagbabago sa kanya. Iiyak ako po, ta. Hindi ko na alam saan ako tutuloy ng kwento. Through the months, wala. Pinalala niya lang yung situation. Hindi siya nakipag-communicate na maayos. Ako handa pa ako may pagka-communicate na maayos nun. Pero dahil nung binlock niya ako, ayan. Sunod-sunod posting ko sa kanya. Para lang maka-get over ako sa trauma ko. Sorry not sorry Tol pasensya Pero hindi ako deserve niya yun. Mas malala pa nga deserve niya sana kaso. May bait pa rin ako alam mo yun. Tapos sasabihin niya rage bait lahat ng ginagawa ko. Gago. Galit talaga ako. Wala na yung bait sa akin. Rage na lang. Rage bait nga. Hindi na ako magiging katulad, sinabi ko na rin never kung magkaayos man tayo and shit, hindi na ako babalik sa pagiging masyadong santo sa'yo. Wala na. Professional na lang if ever. Ang ina mo, Mark. During that time, come February, may inheritance ako galing sa tito ko. Kasi syempre ako nag-alaga ganyan. Binigalan ako ng ex-wife niya. Tulong. Enter Zeze. Tangina nun. Ayoko naman sabihin inestapa niya pero parang ganun na nga. Pero ibang kwento pa yung Zeze na yan. Nagparamdam lately na yung nagpapadala sa akin sa PayPal parang kasi PayPal ni Zed gamit Zeze. Na update daw tungkol sa PayPal. Kinang ina March pa yan. Huling usap ko sa kanya na binlock ko siya out of nowhere kasi hindi naman out of nowhere. Basta impulsively ko siya binlock kasi napapansin siya masyado online. Kita niyang ayoko nga may pag-usap sa kanya. Hindi ko siya pinapansin. Nakakainis. So siya pa may gana mang cut-off sa Instagram and shit Tanginan niya. Pati pala dito sa TikTok unfollow ako ng gago. Gago siya diba? Tangina. Ganito ako kataas gago. Ikaw, wala ka pa dito. Wala ka pa sa pinakababa. Ngayon lang ako magsasabi ng ganun kasi. Wala nilubog niyo ako parehas ni Mark sa putik Pakagago ninyo, men. Pangarap ko pa naman sana gamitin sa pera na yan. Bibili ako ng fund na malaki. Trapal na fund. Tapos doon ko expand yung business ko na sa aquariums, ganyan. Tingnan mo ngayon, wasak-wasak yung mga aquarium ko. Walang na pala. Pati yung mga gamit ko, nasira ko rin. Out of rage dahil sa sobrang buwisit na tangina ba't nagkaganito buhay ko. Lumala summer ko. Tapos bibili rin sana akong tent para lalagay dyan sa bakod Yung tent na parang barangay. So doon ako titira, doon ako magdadala ng friends para di kami pakialaman ng mundo. Wala lahat na udlot dahil sa dalawang yan. Si Mark dahil wala akong makalakin imbes na naglalaki na ako ayos buhay mag-grind kasama siya. Iniisip ko na putang ina, hirap ng trauma ko dahil sa putang ina ng ginawa niya.
Na imbes na makirama siya sa akin, nagdrama pa siya na to the point. Tapos pinalala niya ng pilala overtime. I can dig every single moment kasi may history ako nun eh. Like, nagpo-post ako every time na may inconvenience sa akin sa kanya eh. O diba ganun ako kapeti. Pero valid naman kasi nararamdaman ko eh. Hindi naman siya kasi nagbago. Wala siyang ginawa para umayos. Ay pag-ayos, ganyan. Puro lang siya pabiktima, hanap ka kampi. Ang simple-simple lang hinihingi ko sa kanya, men. Sorry at condolence lang. Tapos di nag-end dun yung suffering ko, ah. Come February, ayan, in-stop nga ni Z yung pera. 6K halos. May 15K siya nung time na yun kasi may allowance daw siya kasi sa State University siya nag-aral, sa PLMR. Basta pamantasan lungsod ng Marikina. Tapos putang ina, naubos niya yung 15K in 2 weeks. Akala ko naman sana, binayaran niya yung hulugan na phone na binili niya sa mall. Tapos biglang tumawag sa akin na kailangan niya raw yung pera ko sa PayPal kasi hindi niya raw mabayaran yung phone niya, nag-lock na raw ng mall. Putang ina nila, diba? Akala ko ako ng pinaka-selfish na tao sa mundo until I met those motherfuckers. Si Mark, tangina, halatang may narcissism talaga kasi laging siya yung sapaw niya. Si Zed naman, di ko maintindihan ko, tanga lang talaga na sobra. Pero ayoko muna pag-usapan si Zed kay Mark tayo. So fast forward, nag-birthday ako April. Imbes na masaya kasi third birthday ko na sana nakasama sila Mark, ganyan. Usually kasi online lang kami nag-celebrate. Ayun. Kahit masaya yung celebration, di ko maramdaman kasi wala na rin akong tiwala sa iba naming kaibigan. Hindi ko sila in-invite, ganyan. Pero nagpagig ako. Parang sobrang sira na ng perception ko sa mundo nun. Hindi ko lang kung nabalita mo yung disappearance ko. Isa pa yan, tangina ni Zed. Hindi ako tinulungan sa pera kasi bibili ako nito ng keypad phone ko. Saan yung keypad phone? Ay, niligpit ko na pala. Kasi Nokia phone to. So yun yung dinampot ako ng polis. Alam na nilang nangyari. Wala pa rin. Wait, nandito si mother. Alis ako. Gising ko lang. Dinampot ako ng polis. Ayan si mother pa yung nagsang sa akin. Sundo. Parang wala lang sa kanila. Hindi nila ako kinomfort. Ganyan. Pakagago nila. Kasi ginago pa ako lalo ni Zed kasi namatay yung aso ko. Pasalamat siya di ko kailangan ng pera kasi nadiskartehan ko yung gamot na kahit namatay aso ko. Hindi ako nang hinayang kasi napagamot ko siya, gumaling siya sa sakit niya. Aso. That time, alam ko nang mamamatay na siya kasi pattern niya na pag lumakas yung aso after magkasakit. After gumaling sa sakit, usually last breath na nila. So yun, that happened. Wala akong kapera-pera this summer. Pero nag-push through ako. Ang dami kong ganap. Nagpapa-commission pa nga ako sa'yo, diba? Sa'yo kasi si Weirdo Yugo kaya akong ginawa tong video na to. Shoutout sa'yo, Weirdo. You're such a good help nung mga times na yan. Like, may mga napasaya ako. Mga dalawang people na pinagawan ko ng commish with me. O diba, ganun ako. Nung nagkapera ako, ganun agad naisip ko, I need to commission people I care about. Tapos sila, ganun yung trato nila sa ano. They don't deserve me, man. Sorry kung ang yabang ko pakinggan, but they don't fucking deserve me at all. Kaya ngayon, gusto ko gumanti talaga. Kay Zeze, di lang ako makaganti kasi may pera siya sa akin eh. Ay, pera ako sa kanya eh. Baka lalo siya magka-reason na di ako bayaran eh. Pero susunod ko na rin siya. Like, yung mga friends ko nung nalaman nila yung ginawa niya sa akin. Ready silang pumunta sa Marikina para lang confront siya and shit. And I was like, no bro, wag muna. Kahit nga kay Mark, sabi ko rin sa kanila, wag. Ay sapok na yung tao, sasapukin nyo pa. Nasapok na nga ng classmate niya nag-steam eh. Ayun, di ko rin na-explain kanina dun sa crash out ni Mark sa amin na pinaparinggan niya lang daw yung
yung classmate niya may sakit. Sa sakit niya kasi kaya siya na-trigger mag-post ng invalidating sa suicide. Sabi ko, tangina kahit na. Alam mo, autistic ako tapos parang gagamitin mo yung autism ng classmate mo para i-down siya. Napakagago mo naman, ikaw nga schizophrenic eh. Like, pag makausap mo si Mark, may gets mo lahat. Paka self-centered niya masyado. Tapos dahil nga pinablicize ko yung away namin, ang daming naglabasan na may galit rin sa kanya. Tapos syempre, kumalat sa mga community niya, ganyan, na ganun siya. Kilala nga nila ako. So, syempre, sa akin sila kakampi kasi putang ina. Ako na yung parang kapatid ni Mark eh. Ako na yung lagi nagva-vote sa kanya, ganyan-ganyan. Tapos ganun ginawa niya sa akin. So, syempre, sa akin sila kumampi. Tapos sabihin niya, ako raw sumira sa buhay niya. Gago lang, diba? I mean, I wish I did. Kaso, sira-sira na buhay mo, ikaw pa lang eh. So yeah, ayun. Iyak na ako. Like, na-enjoy ko the past couple months, pero tangina pa rin. I never wanted to be, like, ang tawag sa word na yun? Vanity. Nilamon, like, I drown myself in vanity. Sunod, gig ko, ganap ko. Para lang isang palda ka nila, hindi ko kailangan ng ganong kaibigan ng pera to enjoy my life. Sunod gig ko nun, sunod ganap ko. Nakapunta akong Baler. Like, wala akong pera-pera, umabot ako Nueva Ecija, tapos Baler. Tapos 1 week rin kami doon. Puro kain, puro enjoyment, puro beach, outing, camping. Walang kapera-pera. Na-discartean lang namin because, yeah, that's how the punk's life. Ayun. Ginawa ko lahat yun, out of spite. Hindi dapat ako tutuloy doon kasi yung ipon kong pera, para doon dapat yun eh. So, thank you rin sa mga punks. Grabe na eye-opener yun sa akin. Pero grabe, nakaka-drain pa rin kasi inisip mo, it could have been better, di ba? Imagine mo kung nagawa ko lahat yun, tapos may pera pa rin ako. Dami ko pa rin sanang taong natulungan, dami ko pang artist na commission. Ako kasi yung type ng tao na pag sinira mo yung momentum ko, mahirap ibalik. Like, if I'm working, if I'm grinding, tapos ginanon mo yung pera ko, tangina, titigil ako ng ilang months or maybe years. Sobrang buwisit hanggat di ginagawa ng paraan. Like, kasi I'm always giving myself di ba? Like, all I want is someone to care a bit, a slight bit. Isa pa palang dahilan ko ba't ako nawala nung yung nadampot ako ng pulis. Kadate ko ulit yung girl na yan, yung binalikan yung ex niya. Wait, fuck, ba't ko kinakwento to? I need to edit this out. I-censor mo na lang. If ever. Fuck. Ba't ko kinuwento yun? Basta yun. She was seeing another guy kasi rin that time. Tapos ako, I'm not the kind of person na gagala na isa lang yung agenda. Lagi ako may backup. So, like, nung nag-date kami ng Valentine's, 3 yung inasikaso ko nun. May sponsorship deal akong pinuntahan. Tapos may kinommission din ako artist. Pero personal kasi mga pins yung pinagawa ko. Tapos nag-meet up rin ako kay Kim. Kuya Kim mo. Tapos ayun. Kasama dun sa sponsorship deal ko, may flowers. So yun yung flowers na yun. Binigay ko sa kanya sa date namin. O, diba? Diskarte lang. Kahit may pera, di pwedeng di pwedeng puro gastos lang. So yeah, that happened. Tapos nabitin siya. Kasi yung guy na she was seeing that time, parang nagalit sa akin, ganyan. Parang gusto niya gumantay. Sabi niya, balik ka dito, ganyan. Gabi na nun, sabi ko. Inactivity. Wait lang, nagana yung live. Inactive daw ako. So anyways, ayun. Nagpa-white night kasi ako nung time na yon. Sabi ko, wag na. Tapusin mo muna yung schoolworks mo and shit. Kasi classmate niya rin yung guy na she was seeing. Naging boyfriend niya rin pero nawala rin.
Panaglit lang. Ako sabi ko, tangina ng labang ko dyan, classmate yan eh. So like sabi ko, mas practical. O diba tangina, napaka-practical ko rin mag-isip. Sabi ko, go date him for the time being kasi like, mababantayan ka niyan, ganyan. May shoulder ka to lean on kasi classmate mo, ganyan. So, nagalit pala sa akin yun dahil lang nag-Valentine's date. Siya pala yung Valentine date niya. Nauna pa nga yung guy eh. Like 4 days after ako lumitaw eh. Kasi sinabay ko lang talaga na napadaan ako somewhere na malapit sa kanila. So yun, that happened. So sabi ko, babalikan kita in 3 days. 3 days after, ayun, may gig kami na malapit rin. Ready ako iwan yung gig para magkita kami, ganyan. Yung pala yun. Tapos kasama niya yung guy na yan na nagalit niya. Kaya di niya na ako pinapunta. Kahit gusto ko talaga magkita kami kasi pinaspoil niya ako. Grabe siya mag-spoil sa akin. Kahit friends lang kami. Hindi niya nga alam nung nag-first meet kami na magkatabi kami sa kama. Not literal, like magkahiwalay ng kama naman pero like sofa beds kasi na magkadikit. Like, sabi niya, hindi niya raw alam na nakakagusto ako sa opposite sex. So, I was like, tangina, so sisterly love lang tingin mo sa akin all those times na I was being romantic. So, sabi ko, parang tinake advantage lang kita niyan. So, yeah, dumistahan siya ako. Pero, she was giving mixed signals na sinasabi niya sa iba, mahal niya raw ako sa boy, whatever, ganyan. Mahal ko, tawag niya sa akin, shit. Tapos, pag pinapost ko siya, sabi niya, ganda naman yung GF mo, ganyan. I mean, yeah, sure, they might be jokes, pero tayo na syempre, ha. Autistic lang ako eh, syempre, misinterpret ko yun. So, anyways, ayun, the night before ako nawala, bumili akong keypad phone. Puro barya gamit ko na naipon, naubos lahat, dahil tangina ni Zeze. Ginost niya ako, tapos nag-reply lang dahil gusto niyang pakita na nag-live daw siya sa TikTok. Tanginan niya. 300 pesos na puro barya, buti na clutch ko yun. So yun, the gig happened, ready akong iwan, pero kasama niya nga yung guy na nagagalit sa akin. Tangina niya. Hindi pa nga sila nun eh. So parang she kinda ghosted me that time. Hindi naman, pinapansin niya naman ako, pero like, ako rin kasi di rin ako nag-give ng clear sign na pupuntahan ko ba siya or what. Ang dami kong gifts na dala para sa kanya nun. Napahabol. Walang napala. Sobrang tampo ko. Dahil, nga, you know me. Like I said, hindi lang isang bagay pinupuntahan ko pag lumuluwas ng Maynila. May backup plans ako. May mga tropang malapit doon din. After the gig. Natapos na yung gig. Uminabot na ng madaling araw. Like, 12, 1. Wala pa rin. Gusto na nga ako isama ng mga tropangs na galing sa gig. Para, kasi they enjoy my company. Kaya ako inisip ko, putik. Ako yung may deal sa iba eh. Yung mga tropang Cavite, di ako pinansin, di ako ayan, sabi ko, sige, bahala ako dyan, naglakad-lakad ako somewhere there until I pass out 3 times. Ilang beses ako napagsabihan ng patrol doon, till tinake in na nila ako, kasi litong-lito na what's deal with me, naka-BS babae ako, tapos yung basag na boses ko dahil sa gig, so boses babae ako, tapos yung laman ng bag ko, pills na malunggay, bubble toys, mga gifts ko na para kay Blaine, oops, name drop shit. Ayun, yung mga gifts ko nga sa kanya. Tapos, litong-lito siya, ay, may own drugs, ganyan-ganyan. Prostitute ba ako, ganyan. So, di ko rin pinacharge phone ko. May cord down dala na binulsa ko. Pero di ko pinabuksan phone ko. Mamaya ko anong asset gawin nila eh. Intel shit. Tapos sila naman, walang charger ng Type-C. Puro naka-micro USB or iPhone. Sabi ko, tanginang yan. Ganyan ba kayo kakurakot na wala kayong charger ng Type-C? So, almost 2 days ako stuck sa office nila kasi puro tulog lang ginawa ko. Kasi sobrang na-drain ko nga sa mga nangyari. Sabayan mo pa ng putang inang iniisip ko sila Zeze at Mark eh. Sorry, super puro mura ako. Ayun. Where was I? Ayun, until makauwi ako, nakauwi na ako lahat-lahat. Kaya ako ayoko pa magparamdam pag uwi. Kaso itong si Blaine, nag-text sa yung girl, yung kadate ko. Yeah, Blaine pangalan niya. Nag-text siya sa keypad phone ko na hinahanap daw ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, putang ina, viral na ba ako? Oo daw.
tumiklop agad ako. Nagpapansin na agad ako. Like, ayoko dapat pansinin lahat ng tao that time kasi that's how down I was. Like, gusto ko mag-worry kayo. Like, 1 week ako mawala. Gawin natin 1 month, ganyan. I was ready to disappear na talaga. Pero yeah, grabe. Ang dami. Sila Kim and si Alisa pa yung mga una na gano'n. Eh, kayo yung mga di ko naman close. Pero, people I look up to. Ayun, grabe. Sobrang naano ako. Na-touch ako nun. So, laban pa rin ako ng laban despite all that. Tapos, sisingit ko na rin yung kay... Ay, nakwento ko na pala kay Zeze. Tumawag nga sa akin na kailangan niya yung PayPal while my dog was dying. Paka-insensitive, diba? Tapos kinabukasan ng day na yun, nasira pa phone ko. Eh ako, I'm the type of person na nasisiraan ng ulo pag nasisira yung phone kasi literal na years tiniis ko na walang phone kasi I have other shits na urgent sa pera ko. Tiniis ko walang phone ilang years. Tapos nag-promise pa pala siya na ibibigay niya sa akin yung phone niya. Para lang may kalaro siya lagi. Wala. Benta niya pa sana yun para lang may pambayad sa bago niya. Napakagago, diba? Hindi na ako umasang ibibigay niya talaga sa akin. But still, it's so disrespectful as fuck. Ako na to. I mean, sorry. Medyo may abang malaki ulo. Pero yeah. Like, deserve ko rin ng galong ano eh. Sorry ah. Sorry kung medyo hambog ah. But yeah. After that, saan na ba ako? Ayun, nasira nga phone ko. Sinabi ko rin sa GC, ganyan-ganyan. Tamang sad react siya kasi pinost ko rin yun eh. Tapos, ayun, wala man lang pasabi. Wala man lang ano, console. Buti may pera ako naitabi. Like, super emergency money. Ayun, napayos ko naman agad. Tapos bonus pa, nakuha ko yung phone ng kapatid ko kasi ginaslight ko siya. Saka may bago kasi siyang iPhone. Ginaslight ko siya na dahil hinayaan niya masira yung phone niya na to. Tapos ako nagpaayos. Akin na muna. Until now. March, April, May, June. Mga 3 months ko na siyang gamit. Tapos, ano ba? So yun, after all that adventures, ngayon lang dapat ako magpapahinga June. Wala, di ko magawa. Baka July na ako mag-hiatus. So, come May. Ayan, kinatoff ko na si Zed pala nag-cut off sa akin. Kapal na mukha, di ba? Couple months after, ayan, May. Nangyari na yung pagbugbog sa rapist. Tagal kong dinala yan ha. Halos 5 months. Si Mark at the same time nag-graduate. So sabi ko, na-excite ako. So until that time, kahit sobrang galit ko na kay Mark, naisip ko pa rin siya. Sabi ko, congrats bro. Tapos sinend ko yung video ng bugbog. Kasi siya nga yung ano, credit sa ganyan. Parang dinedicate ko sa kanya yun yung nangyari na yan. Tangina! Natakot. Akala niya pinagbabantahan ko siya. Tapos parang pinagtanggol niya pa yung putang inang rapist. Tapos na dinadawit ko raw siya sa gulo. Putang ina mo, sino ka ba? Positive, ano na sana yun kasi sa kanya ko nga na ano eh. Sa kanya ko nga nalaman na identity nung gago kasi ayaw talaga sabihin sa akin ng victim. Like, nag-send lang ako ng clues na ano. Ay, nagsabi lang ako sa kanya ng clues na sino mga kilala mong drummer, taga-Dasma, ganyan-ganyan. So yun, na-pinpoint niya agad kung sino. So yun, binantayan ko yung bawat galaw ng rapist na yun. Until after 5 months may nag-offer na kilala rin daw nila, kupal daw talaga yung tao ngayon. Kaya nila binugbog. Yun si Mark, takot na akala niya. Kahit saan siya pumunta, ganyan, make sense na daw lahat na kaya ako raw gusto makipag-ayos para ipabugbog siya. Putang ina mo, hindi ako naipag-away sa ganyan, tagago. May sapok ka na, hindi ka na kailangan sapukin. Nakagago, men. Tangina nga. Sobrang nakakagago siya. Sabi pa niya, hindi na raw siya pupunta ng mga gig, diba? Tapos ayun, bigla siyang lumitaw sa Flip and Beyond sa Dasma. Kaya, hinarap ko na. Hindi ko nga siya in-expect, kinabahan pa ako kasi putang ina, ano gagawin ko? Kasi random. Pero in-expect ko na rin lilitaw yung kasi nothing ever comes true kay Mark. Tapos pinagtatanggal niya kami ulit sa GC, nagpa-add siya para lang tanggalin kami. Nakakagago yan, dami naming history sa GC na yun, binabalik-balikan namin yun. So dapat doon ko siya i-confront. Pero yun nga, duwag si gago. Tapos pinagtatanggol niya pa yung rape sa kesyo. Ano, mabigat na paratang daw ang rape, ganyan-ganyan. Tapos, dami niya pang pinapost. Pero I'll just follow up. Gusto ko na i-end to.
Pero yun nga, right now, di ko alam anong mangyayari ngayon. Panay pa, ano pa rin siya, panay pa, hanap kakampi pa rin siya, pa victim, all of that shit. So now, di ko alam gagawin. As much as possible, ayoko mabugbog siya. Kahit deserve na deserve niya, kahit yung mga closest friends niya, gusto niya rin siya anuin dahil nabuisit sa reasoning niya na tropa niya raw yung rapist, ganyan-ganyan. So yeah, abangan mo na lang soonest. Hello. Ba't naglalag? Okay, end ko na. Hello. Nawala yung kanina. I forgot what I was saying. Pero i-end ko na. Until now, si Mark, wala. Puro hanap kakampi pa rin. Puro pa-victim pa rin. So literally, I don't know what to do. Yung mga friends namin, kinut off na rin siya dahil nga sa galawan niyang parang pinagtatanggol niya pa yung rapist. Yung tropa niya raw, ganyan-ganyan. He's dooming his own self, man. As much as possible, ayoko siyang masira sa sarili niya. Kaya parang nagpapaka-villain ako, tangina mo, ako sisira sa'yo. Kumbaga ganun yung naging mindset ko. Yan ko na dito, bye-bye. Update ko na lang if ever. Gusto ko na rin sana siya tigilan, kaso ganyan siya eh. Malalo siya nang titrigger sa akin eh. Like, 2 weeks di ako nagsalita about sa kanya. Wala pa rin. Nakahanap siya ng way para matrigger ako.